ipaliwanag yung ating naibahagi sa ating mga kasamahan sa media na meron tayong agam-agam kasi doon sa mga na-procure na mga makina. Napaka-importante kasi nito, sabi namin, ay kasi ang pinaka-adhikain natin o pinaka-layunin, lahat naman ng mamamayan, ang layunin niya, makapagdaos tayo ng isang malinis at mayroong integridad na eleksyon. Ngayon, ang isa sa kaparaanan dyan ay kinakailangan tayong magkaroon ng mga gagamitin na nakasaad mismo sa mandato ng batas. Yun ang ating pinapaliwanag. Kasi unang-una, ang pagbabatayan natin dyan ay yung ating batas na kung tawagin ay Automated Election Law. At binabanggit dyan, sabi niya, lahat ng mapuprocure nating sistema o kagamitan na may kaugnayan sa pagdaraos ng ating halalan. Nagsimula ito sa 2010 eh. Maalala ninyo, no? At ngayon, masiguro sa susunod na taon ay magdadaos na naman tayo ng halalan. Ang sinasabi ron, yung gagamitin na sistema at mga kagamitan na kaugnayan dito, binabanggit niya must have demonstrated capability and have been utilized or used successfully in prior elections here or abroad. Yun ang pamantayan eh. Ngayon, kasi nagkaroon ng parang nakapagbigay ng parang demonstration ng COMELEC, pero parang umaangal yung mga kasama ko kahit wala ako doon, pero nung makita ko yung report nila, ang pinakita naman nilang makina, sabi niya, hindi talaga yung makina eh. Parang prototype. Okay. Prototype. Pagka prototype, ibig sabihin, customize siya, ngunit hindi pa na-produce. Ngayon, kapag isinaalang-alang mo yung tinatawag na terms of reference na ginawa naman ng COMELEC, nakasaad din doon na yung gagamitin natin sa 2025 ay isang hybrid machine. Ibig sabihin, dalawang klaseng aplikasyon sa isang makina ang gagamitin. Kaya hybrid. Kaya hybrid siya. Ngayon, lalong napatutunayan, sabi ko, na itong makina na ito na magkakaroon ng isang kombinasyon na paggamit ng dalawang technology ay hindi pa nagagamit kahit saan. Kasi yung Miro, meron na siyang karanasan kung pag-uusapan ay yung tinatawag na OMR at saka DRE. Yung OMR, ito yung Optical Mark Reading. Reading. O recognition. Pero may kasama siyang optional na DRE. Ito yung Direct Recording Electronic Technology. Pagsasamahin mo ngayon. Ang karanasan ng Miro, ayon sa aming pagsisiyasat, nagamit separately yung dalawang application. Ayun. Nagamit sa Congo yung DRE, Republic of Congo. Nagkaroon yata ng konting problema doon. Nagkaroon ng difficulties associated with the voting precincts. 45%. Masyadong malaki, mataas. Ngayon, yun namang OMR nagamit naman sa bansang Iran na kung saan 70% naman ang medyo nagkaroon din ng mas malaki problema sa mga voting stations. Ngayon, ang sinasabi natin, teka muna, bakit hindi po natin ipatunayan kung talagang yan ay nagamit na? Kasi hanggang ngayon, hindi kumikibo yung COMELEC. Ito yung nakakapagtaka eh. Teka muna, lalabagin natin kako yung batas pag hindi po nyo napatunayan na sila ay merong demonstrated capability and successfully used in prior elections. Successfully used in prior elections dito sa ating bansa o sa ibang bansa, sa ibang jurisdiction. Ngayon, ang isa pang nakapagbibigay ng agam-agam doon ay yung bahagi ng pagbibigay ng desisyon ng Korte Suprema nung magkaroon ng bidding. Maalala mo na ang Korte Suprema, kasi yung mga partidong apektado sa bidding, pumunta sa Korte Suprema at nag-hire ng petisyon. Nagkaroon ng pagdidesisyon ngayon ng Korte Suprema, Jen Nelson. Sabi niya, the COMELEC committed grave abuse of discretion. Doon sa pagkakontak niya ng bidding. Jen, kapag sinabi mo na grave abuse of discretion, the act attended by grave abuse of discretion is null and void.
Oho, tama po. Oh. Para siyang non-existent. Oho. Legally speaking. So, tingnan mo na, kung halimbawa, the COMELEC committed grave abuse of discretion, bakit hindi ninalipay yung bidding? Yun na nga po, Kong. Oh. Ngayon, ito yung gusto naming sana malinawan. Opo. Alam mo, bago nagkaroon ng bago nagkaroon ng bago kami nag-break po, sinidye na ng Congress. Opo, oho. Nagkaroon ng huling hearing yung komite ng Electoral Reform Suffrage and Electoral Reforms. Yes po, oo. Bagamat hindi kasali yung usapin na yun, dahil sa ngayon ang gusto kong mabigyan sana ng kaukulang pagpapaliwanag, dahil sa, maski na nagbabasa naman kayo ng dyaryo, yung isa sa kolumnista ng Philippine Star, si Alex Magno. Opo. Tignan mo, magmula nung Nobyembre, nung nakaraang taon, hanggang itong Mayo, binilang ko 8 artikulo ang kanyang isinulat. Tungkol po doon. Philippine Star, patungkol lamang dito sa agam-agam na ito. No? Talaga namang magkakaroon ka naman ng agam-agam sapagkat, teka muna, bakit nagkaroon ng anong tawag dito, yung pag-appoint ng isang kung contractor na magbibigay sa atin ng makina na hindi naman ginamit ang bidding. Okay, opo. So sa makatwid, pag hindi ka nag-bidding, ito pag hindi ka nag-bidding, ang unang nilabag mong batas, yung Republic Act 9184. Opo. Ito yung ating procurement law. Yes po. Ngayon, paano tayo magbibidding? Sabi ko sa COMELEC. Yun ang gusto ko sana magpaliwanag lang. Lahat naman ng tao magkakaroon ng agam-agam Paano ka magkakaroon ng public bidding? Bago pa magkaroon ng bidding, dinisqualify mo na yung isa sa sumasama sa bidding. Opo. Alam mo, sa bidding, dapat matalo yung isa at manalo yung isa sa pamamagitan nung pagsisiyasat sa mga bidding documents. Bid docs, sa lahat ng requirements, yung nakapag-submit ng katanggap-tanggap na bid, yun ang mananalo. Halimbawa, si Nelson, ang kanyang bid ay X amount. Opo. Ikaw ay X amount naman dyan, ano? Opo. Ngayon, parehong nandun sa range ng acceptable range ng bidding. Opo. Ngunit nagkataon din na medyo mababa yung sa kanya, kay Nelson. Opo, mas mababa. Sa makatwid, matatalo ka ngayon, pero fair and square. Opo. Pareho kayong dumaan sa proseso, pareho kayong nag-qualify sa mga bid, maayos lahat ang mga dokumento ninyo, pati yung lahat ng mga hinahanap ng COMELEC, na naipundar ninyong lahat. Ngunit, natalo ka, sapagkat yung bid amount mo, mas mababa yung kay Nelson. Mas mababa naman siya. Ngayon, nanalo si Nelson ngayon, natalo ka, wala kang sama ng loob dito. Ay, siyempre po. Okay. Ngayon, saan babase o saan ngayon magkakaroon ng sama ng loob? Kapag hindi ka nakapag-bid, kasi dinisqualify ka bago mag-bidding. Bago pa lang, yes. Ngayon, ang tanong natin sa COMELEC, bakit mo dinisqualify yung kalaban ng Miru dahil lamang sa isang impormasyon na binigay sa'yo ng Department of Justice ng Amerika? Kasi doon sa Amerika, Jen, naalala mo, merong isang ongoing criminal investigation kaugnay nung pagkaka-procure ng mga automatic election, itong mga election system natin, automated election system, noong 2016, na di umano, nagkaroon ng bribery sa pagitan nung kalaban ng Miru, ito yata yung Smartmatic, at yung noon ay chairman ng COMELEC. Si Andy Bautista. Nang dahil lamang sa impormasyon na yon, dinisqualify yung Smartmatic. Ngayon, sabi ng Korte Suprema, hindi tayo nagsasabi nun dyan, Opo. Ang sabi ng Korte Suprema, mayroong grave abuse of discretion. Hindi mo man lang binigyan ng pagkakataon nitong tao, may paliwanag naman niya yung panig niya. Di ba? Opo. Bigla mo na lamang inalis. Sa makatwid, nung inalis mo, ang natira yung isa. Walang bidding ngayon. Pag walang bidding, meron kang mali sapagkat may batas tayo. So dapat nagdeklarasyon ng failure of bidding, di ba? Kasi walang walang nangyari. Hindi ka rin makapag-declare ng hindi ka nga nag-bid Okay. Hindi ba anuin mo muna siya, pabayaan mo pagkatapos for one reason or another nag-fail ang bidding.
Dalawang ulit ang hinihingi ng ng proseso. Pagkatapos na mag-fail ang dalawang bidding, at saka kayo makikipag-negotiate, pwede na yun. Doon na pupunta yung negotiated Doon bidding. pupunta. Ngayon, ang inano lang natin dito, huwag na muna natin i-discuss yung mga ibang aspeto, Opo. Sapagkat may bahagi ng naman yun. Ang wag lang sanang sasabihin sana ng COMELEC habang dinidiscuss natin ito, merong isang demolition job. Hindi totoo yun. Okay. Tayo dyan, bilang isa, hindi natin karakter yung... Ang COMELEC ay isang constitutional institution. Yes po. Constitutional body yan. Iniingatan din ang kanilang integridad. Hindi mo pwedeng buwagin yan. Mabubuwag mo lamang yan. I-amend mo yung saligang batas. Para lang maalis yun. Halimbawa, pinalitan na saligang batas. Huwag na tayong mag-election mula ngayon. Wala ng COMELEC. nabuwag mo. Pero para merong isang tao na halimbawa naghahangad lamang ng kaliwanagan sa mga agam-agam at saka sa mga sirkumstansya na nagkakaroon ng konting pagdududa sa ganito. Hindi ba mas maganda yung ipaliwanag na mabuti? Bakit kasi hindi ka nagbidding? Diba? Ngayon, siguro pati Korte Suprema, dapat siguro ay matawagan din ng pansin. Siguro sabihin natin, justices of the Supreme Court, with all due respect, kasi po, nung sinabi ninyo na nagkaroon po ng nakapag-commit ng grave abuse of discretion, parang baliwala dapat yun. Kasi legally speaking, void yung nangyari. Pero sabi ng Supreme Court, Jen, Nelson, kahit na kanya pinagtibay namin o nag-rule kami na yung ginawa ng COMELEC was committed with grave abuse of discretion, sabi niya, it was not enough to nullify the bidding on the basis of the operative fact doctrine. Dito na naman medyo nagkaroon ng konting agam-agam din. Kasi yung operative doctrine ay nag-a-apply lamang kapag ka yung gawa, yung act ng isang party, bago siya makita na unconstitutional, nakapag-produce ng isang bagay na hindi mo basta-basta may sasantabi. Yun ang ibig sabihin ng ruling na yun. Ngayon, pero yun, bago mo magamit yun dyan, ay kinakailangan lahat ng partido ay dumaan sa tinatawag na good faith. Good faith ang pinanggalingan. Ngayon, sabi namin, bukayatang hindi good faith ang pinanggalingan sapagkat, alam mo, hindi nga nagkaroon ng bidding, lumabag tayo sa batas. Dinisqualify nyo, hindi nyo binibigyan ng pagkakataon. Yun lang ang ating dapat na pagsaluhan na halimbawa, magpaliwanag kayo para sa ganon. Ang ating mga mamayan na hindi magkakaroon ng agam-agam. Para kung dumating man yung araw na yun, at least nasabi nila. Yan ang pinakapunto lamang nandiyan. Nagkaroon tayo ng honest, orderly, and peaceful elections. Bakit naman hindi naman lang kaya, hindi mo ba responsibilidad naman yun? Lahat naman ng tao nag-aasam, umaasam. Sana yung eleksyon na ating may sasagawa sa susunod na taon ay kapani-paniwala. Yung integridad niya hindi dapat mabawasan. Sapagkat yun lamang naman yung paraan para yung demokrasya mapanatili natin na talagang umiiral pa rin. Yun ang pinakapunto dyan. Wala nang iba. Para kung sino man ang maihalal, sabi talaga ng taong bayan, yan talaga ang pasya ng electorate. Kasi kung ang gagamitin mong makina, may pinagmula na agam-agam, di pati yung outcome niyan, baka mamaya magkaroon ng pag-aalinlangan. Ito yung ating iniiwasan dyan. So, yun naman po pala. Kailangan maintindihan na wala pong demolition. Ano naman demolition? Hindi ba? May karamihan dyan sa mga nanunungkulan sa COMELEC, halos kaibigan din natin. Mga kaibigan nyo rin po? Alam din nila yun din. Well, pero ang isa rin sa pinag-uusapan ngayon ko, na isa sa itatanong natin sa taong bayan ngayon, ay yung nabanggit po ni BP Inday, Sara, nung tanungin siya kung dadalo ka ba sa SONA? Ang sabi po ay hindi. At ang sabi niya ay designated myself as appointed myself as designated survivor. Ay kaya pinagtatalunan sa iba't ibang pati sa social media. Kung
Totoo ba ito? Nagbibiro ba ang pangalawang Pangulo sa kanyang sinabi? O totoo, Kong? Anong sa tingin po ninyo? Maring nagbibiro. Ako sa tingin ko, baka nagbiro lang. Ako sa tingin ko din po, baka nagbibiro lang si BP nung tagpo na yun eh. Oo, kasi kung napanood naman ninyo yung ano yun series yun eh. Opo. Alam, matagal-tagal ding bago ko natapos yun, tumagal din eh. Kasi hindi ko naman nakukuha araw-araw eh. Tama po. Kung hindi ako nagkakamali, 2 buwan at kalahati bago ko natapos yun eh. Unti-unti lang eh. Kasi doon, kung para bigyan natin ng konteksto yung pinag-uusapan natin, parang yung lahat ng mga opisyales ng Capitol Hill sa nagkaroon ng isang parang pagdiriwang, mayroong piging. Opo. Akalain mo namang may sumabog naman akong ano doon. Ayun. Namatay Na-wipe out lahat sila. Na-wipe out silang lahat. So, sa proseso ng gobyerno nila, kinakailangan magtalaga tayo ng isang designated survivor. Na yun nga, caretaker ng gobyerno. Oo, at yun nga, dumaan siya sa napakaraming mga pagsubok sa buhay. Gusto rin siyang patayin. Lahat. Oo. Ngayon, kung nagamit man ni BP Sara, palagay ko nagbibiro lang yung Vice President natin. Kaya lang, may mga ibang nangaba eh. Diba? Parang, ano sabi ng iba dyan? Kasi sabi nila, kasi may kinalaman sa seguridad eh. Dapat anyang seguridad, hindi natin tinuturing na joke o biro. Kasi ito una, seguridad ng mga leader ng ating bansa. Baka naman ako hindi sinasadya rin na impromptu na itanong sa kanya yung pagkakataon na yun at yung naging sagot niya. Diba? Ano man talaga mangyari at siya ang natira, siya naman talagang kasi Vice President di ba? Siya naman talagang papalit. Sa rule of succession ng Pilipinas, yun talaga. Yes. Opo. Pero merong isang mamabatas dyan na nagsabing, siguro maganda rin isa batas ito na magkaroon tayo ng designated survivor dahil sa... Sabi naman nun. Si Kong Joel Chua. Bigla sa nakaisip ata nung nag-spark sa isip niya, makagawa nga ako ng isang panukalang batas na ang pamagat ay designated survivor. Nakuha ako ng ganun? Bakit ka mo? Mawa-wipe out lahat ng mga leaders natin. Ayoko na malagay tayo sa ganun. Ayoko na yun. Huwag naman saan tayo dumating sa ganung tagpo ko. Ayoko dumating tayo sa tagpong ganun. Anyway, siguro tanong natin sa kanila kung dapat bang seryosohin ang naging pahayag ni BP Inday Sara na tinatalaga niya ang kanyang sarili bilang designated survivor. Ayan. Kung sagot niyo po hindi na dapat seryosohin yan, letter A. Oo muna. Oo muna. Pag sinabi opo, nagkabaliktad tuloy. Pag sinabi niyo opo, dapat seryosohin yan, letter A. Kapag sinagot niyo naman hindi naman dapat seryosohin yan, letter B. Ang inyo po mga reaksyon ipadala po sa ating text hotline 0953-562-5088, 0960-447-6535, landline 8784-7450. Huwag po kalimutan ng mga texter, pangalan ng lugar kung kayo po ay taga saan. Pwede rin po kayo mag-send ng inyong mga responses sa amin pong social media pages. Live po kami napapanood via Facebook at YouTube. Meron din po kaming live streaming at Net25 TV. Mapapakinggan po kami sa ating mga provincial radio station at dito po sa Mega Manila, DCEC 1062. Magbabalik pa po